Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Filipino ebook before it's gone. If you've studied your target language, but you can barely understand native speakers, you might be doing something wrong. You know the vocabulary and grammar they're using, but for some reason, when they speak at a faster speed, you can't keep track of what's going on. Why is this happening? Have you spent all this time learning in vain? This is a common issue that all language learners face at some point or another. The truth is, it's actually a good problem to have, because only students with a higher level of skill will experience it. When you know a lot of the language but have trouble understanding native speakers, the problem is almost always with your listening skills. Learning what words mean and practicing how to use them in a sentence are both invaluable skills to develop. But people often forget that in addition to speaking, writing, and reading, we have to develop our listening skills in a foreign language as well. In this video, we'll look at 3 practical ways to improve your listening skills. Number 1. Practice active listening. One of the best ways to practice listening is to, well, listen to your target language. But this doesn't mean putting on some music and listening to it in the background as you do other things. You need to practice active listening. Get your hands on a recording of spoken language. You can use a movie, news broadcast, or a podcast. You can even try subscribing to a YouTube channel. Listen to a segment of the audio and do your best to write down what you hear. After a couple tries at this, go back and double-check what you wrote against the script of what was actually said. If you're watching a movie, you can double-check yourself by turning on the subtitles. Our language learning program is one of the best tools for developing your listening skills. You can listen to the conversation in a lesson and then check it back against the lesson transcripts. This is simple, easy, and you can be sure that the transcripts are correct. Number 2. Practice pronunciation. Any problems you have pronouncing new words correctly will be reflected back in your listening skills. It's hard for your brain to decipher and remember a sound, be it a letter or a word, that you don't know how to make yourself. A good accent will give you the ability to hear and pick out the otherwise unnatural new sounds. To develop your accent, focus on any sounds or letters that feel difficult or unnatural for you. Once you get more comfortable with the basic sounds, start to combine them using words and whole sentences. Listen to native speakers as much as possible and take note of how words and sounds can blend, morph, or get dropped in rapid speech. Do your best to listen to this phenomenon and imitate what you hear. Focus more on how the syllables are said together, rather than simply saying the words next to each other. There is often a significant difference between how words are said individually and how they are said when spoken together in a rapid-fire sentence. This is a big part of the reason language learners can know a lot of vocabulary and grammar but still not understand native speakers. Our playback feature is great for pronunciation practice. You can play back the podcast itself or listen to words individually. You can even listen back at a slower speed if you're having trouble catching the correct pronunciation at native speaker speed. Number 3. Make listening part of your routine. Now that you've started practicing active listening and pronunciation, make it a part of your regular learning. Allot a specific amount of time for each of your listening activities. For example, you might practice 10 minutes of active listening, followed by 10 minutes of practicing vowels, and then 10 minutes of imitation practice with a podcast. Now, you don't have to use this schedule exactly. Tailor it to your own needs and availability. The point is that you should make a conscious and decisive effort to practice your listening skills on a regular basis. It could be 30 minutes a day, or it might be 10. What matters most is that you practice consistently. These 3 tips will help you close any gap that might exist between your knowledge of your target language and your listening abilities. Understanding native speakers may seem daunting at first, but with a little time and perseverance, you will see your skills improve. And for even more ways to practice listening, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babae na nagtatanong sa salesman sa isang tindahan ng libro. Anong libro ang gustong makita ng babae? Mawalang galang lang, gusto ko sanang makita yung libro sa istanteng iyon. Anong librong gusto mo? Yung tungkol sa mga kotse. Sandali lang. Eto ba? Oo, iyan nga. Eto na. Anong libro ang gustong makita ng babae? May isang babae na nagtatanong sa salesman sa isang tindahan ng libro. Anong libro ang gustong makita ng babae? Mawalang galang lang, gusto ko sanang makita yung libro sa istanteng iyon. Anong librong gusto mo? Yung tungkol sa mga kotse. Sandali lang. Eto ba? Oo, iyan nga. Eto na. May isang babae at isang lalaki na tumitingin sa menu sa isang kainan. Ano ang o-orderin ng lalaki? Ano ang orderin mo? Mukhang masarap ang pizza. Sa palagay ko, yun ang o-orderin ko. Nagpizza ako kahapon. Kaya Okay, ano kaya kung hamburger? mukhang masarap. Sige, yun ang orderin ko. Ano ang o-orderin ng lalaki? May isang babae at isang lalaki na tumitingin sa menu sa isang kainan. Ano ang o-orderin ng lalaki? Ano ang orderin mo? Mukhang masarap ang pizza. Sa palagay ko, yun ang o-orderin ko. Nagpizza ako kahapon. Kaya Okay, ano kaya kung hamburger? mukhang masarap. Sige, yun ang orderin ko. May isang lalaki na tumatawag sa opisina ng isang doktor. Anong oras niya kailangan na nasa opisina ng doktor? Hello, anong kailangan nyo? Anong oras kayo magsasara ngayon? Nagsasara kami ng alas 6. Pero pumunta na kayo bago mag alas 5:30. Okay, salamat. Anong oras niya kailangan na nasa opisina ng doktor? May isang lalaki na tumatawag sa opisina ng isang doktor. Anong oras niya kailangan na nasa opisina ng doktor? Hello, anong kailangan nyo? Anong oras kayo magsasara ngayon? Nagsasara kami ng alas 6. Pero pumunta na kayo bago mag alas 5:30. Okay, salamat. May isang batang lalaki na nagbabasa ng kanyang talaarawan. Ano ang unang bagay na ginawa ng batang lalaki ngayong araw na ito? Maganda ang panahon. Nag-swimming ako sa pool noong hapon. Tapos, nagpunta ako sa sinehan nung kinagabihan. Nag-aral din ako ng buong umaga. Hindi na masama. Ano ang unang bagay na ginawa ng batang lalaki ngayong araw na ito? May isang batang lalaki na nagbabasa ng kanyang talaarawan. Ano ang unang bagay na ginawa ng batang lalaki ngayong araw na ito? Maganda ang panahon. Nag-swimming ako sa pool noong hapon. Tapos, nagpunta ako sa sinehan nung kinagabihan. Nag-aral din ako ng buong umaga. Hindi na masama. May isang lalaki at isang babae na tumitingin sa isang larawan. Anong larawan ang tinitignan nila? Ito yung larawan ng soccer team kung saan miyembro ang anak mo, hindi ba? Sino dito ang anak mo? Ito, Ah, siya ang pinakamatangkad. oo, mas matangkad pa siya kaysa sa akin.
Anong larawan ang tinitignan nila? May isang lalaki at isang babae na tumitingin sa isang larawan. Anong larawan ang tinitignan nila? Ito yung larawan ng soccer team kung saan miyembro ang anak mo, hindi ba? Sino dito ang anak mo? Ito. Ah, siya ang pinakamatangkad. Oo. Mas matangkad pa siya kaysa sa akin. May isang lalaki na naghahanap ng regalo para sa kaarawan ng kanyang asawa sa isang tindahan ng alahas. Anong kwintas ang bibilhin niya? Ano pong maitutulong ko? Naghahanap ako ng regalo para sa kaarawan ng asawa ko. Anong maimumungkahi mo? Ah, ano pong tingin nyo sa kwintas na ito? Hmm, mukhang medyo mahaba. Yung mga andito po kaya, mayroon kaming may bulaklak na palawit, mayroon ding isa na may puso. Naghahanap ako ng mas sopistikado ang dating. Magkano ang perlas na kwintas na andito banda? $5,000 po. Hmm, masyadong mahal. Okay, kukunin ko yung una. Sige po, heto na. Anong kwintas ang bibilhin niya? May isang lalaki na naghahanap ng regalo para sa kaarawan ng kanyang asawa sa isang tindahan ng alahas. Anong kwintas ang bibilhin niya? Ano pong maitutulong ko? Naghahanap ako ng regalo para sa kaarawan ng asawa ko. Anong maimumungkahi mo? Ah, ano pong tingin nyo sa kwintas na ito? Hmm, mukhang medyo mahaba. Yung mga andito po kaya, mayroon kaming may bulaklak na palawit, mayroon ding isa na may puso. Naghahanap ako ng mas sopistikado ang dating. Magkano ang perlas na kwintas na andito banda? $5,000 po. Hmm, masyadong mahal. Okay, kukunin ko yung una. Sige po, heto na. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga printer sa opisina. Nasaan ang lumang printer? Saan ba natin dapat ilagay ang bagong printer? Sa palagay ko, dapat natin yan ilagay kung nasan yung lumang printer ngayon. Pero, gumagana pa ang lumang printer. Gagamitin pa rin natin yun. Okay, edi hindi natin mailalagay ang bagong printer doon. Oo nga, pero mainam sana kung sa istante ng libro sa tabi ng pinto natin ilalagay yung bago. Pero isang printer lang ang kasya doon. Okay, sige. Sa palagay ko, dapat natin ilagay yung printer sa kabilang dulo ng kwarto. Oo nga, paano kaya kung sa tabi ng bintana? Mukhang mainam. Nasaan ang lumang printer? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga printer sa opisina. Nasaan ang lumang printer? Saan ba natin dapat ilagay ang bagong printer? Sa palagay ko, dapat natin yan ilagay kung nasan yung lumang printer ngayon. Pero, gumagana pa ang lumang printer. Gagamitin pa rin natin yun. Okay, edi hindi natin mailalagay ang bagong printer doon. Oo nga, pero mainam sana kung sa istante ng libro sa tabi ng pinto natin ilalagay yung bago. Pero isang printer lang ang kasya doon. Okay, sige. Sa palagay ko, dapat natin ilagay yung printer sa kabilang dulo ng kwarto. Oo nga, paano kaya kung sa tabi ng bintana? Mukhang mainam. May isang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang asawa sa telepono. Ano ang bibilhin niya? Pauwi na ako ngayon. Okay, pwede ka bang may bilhin bago ka umuwi? O sige, anong gusto mong bilhin ko? Kailangan natin ng gatas at tinapay para sa agahan bukas. Gatas at tinapay. Nakuha ko. Ilang karton ng gatas? Isa lang mainam na. Okay, may iba pa ba? Teka, tignan ko kung may mantikilya pa tayo. Okay, mayroon pa. Sige.
May tirang beer pa ba? Oo, may isang bote pa. Okay. Wala na tayong kailangang pangbilhin na kahit ano ngayon. Tama, mukhang kumpleto naman. Salamat. Ano ang bibilhin niya? May isang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang asawa sa telepono. Ano ang bibilhin niya? Pauwi na ako ngayon. Okay, pwede ka bang may bilhin bago ka umuwi? O sige, anong gusto mong bilhin ko? Kailangan natin ng gatas at tinapay para sa agahan bukas. Gatas at tinapay. Nakuha ko. Ilang karton ng gatas? Isa lang mainam na. Okay. May iba pa ba? Teka, tignan ko kung may mantikilya pa tayo. Okay, mayroon pa. Sige. May tirang beer pa ba? Oo, may isang bote pa. Okay. Wala na tayong kailangang pangbilhin na kahit ano ngayon. Tama, mukhang kumpleto naman. Salamat. Nakikinig ka sa ulat ng panahon. Ano ang ulat? Magiging maaraw ang panahon ngayon buong umaga. Ngunit sa hapon, magiging maulap at uulan kinagabihan. Tuloy-tuloy na uulan buong gabi hanggang kinabukasan ng umaga pagsikat ng araw. Ano ang ulat? Nakikinig ka sa ulat ng panahon. Ano ang ulat? Magiging maaraw ang panahon ngayon buong umaga. Ngunit sa hapon, magiging maulap at uulan kinagabihan. Tuloy-tuloy na uulan buong gabi hanggang kinabukasan ng umaga pagsikat ng araw. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa disenyo ng business card ng kumpanya. Anong disenyo ang napili nila? Mayroon kaming mga bagong disenyo para sa business card ng kumpanya. Ano sa palagay mo ang pinakamainam? Tignan natin. Sa palagay ko, dapat mas malaki ang pangalan ng kumpanya. Okay. Edi isa dapat sa mga ito. Tama. Gusto ko itong mga to kasi malaki ang pangalan ng kumpanya at nasa ibabaw. Isa sa mga ito ay may espasyo para sa litrato. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, ginagawa niyang mas maliit ang mga letra. Oo nga, baka mahirap mabasa ang mga letra kung may litrato. Okay, sige. E di doon tayo sa isa. Anong disenyo ang napili nila? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa disenyo ng business card ng kumpanya. Anong disenyo ang napili nila? Mayroon kaming mga bagong disenyo para sa business card ng kumpanya. Ano sa palagay mo ang pinakamainam? Tignan natin. Sa palagay ko, dapat mas malaki ang pangalan ng kumpanya. Okay, edi isa dapat sa mga ito. Tama. Gusto ko itong mga to kasi malaki ang pangalan ng kumpanya at nasa ibabaw. Isa sa mga ito ay may espasyo para sa litrato. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, ginagawa niyang mas maliit ang mga letra. Oo nga, baka mahirap mabasa ang mga letra kung may litrato. Okay, sige. E di doon tayo sa isa. May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki kung nasaan ang bus stop. Nasaan ang bus stop? Mawalang galang lang ho. Alam niyo ho ba kung may bus stop na malapit dito? Oo, una, dumiretso ka, tapos kumanan ka sa ikalawang traffic light. Pagkatapos, kumaliwa ka sa may tindahan ng libro. Makakakita ka ng bangko. Ang bus stop ay nasa harap ng bangko. Ah, naintindihan ko. Salamat ho ng marami. Nasaan ang bus stop? May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki kung nasaan ang bus stop. Nasaan ang bus stop? Mawalang galang lang ho. Alam niyo ho ba kung may bus stop na malapit dito? Oo, una, dumiretso ka,
Tapos kumanan ka sa ikalawang traffic light. Pagkatapos, kumaliwa ka sa may tindahan ng libro. Makakakita ka ng bangko. Ang bus stop ay nasa harap ng bangko. Ah, naintindihan ko. Salamat ho ng marami. May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang amo. Ano ang iinumin nila sa meeting? Magkakaroon tayo ng meeting kasama si Michael mula sa opisina natin sa New York ngayong hapon. Alam mo ba kung may natitira pa tayong mga inumin? Mayroon tayong kape. Hmm, hindi umiinom si Michael ng kape. Mayroon pa ba tayong bottled water? Oo, sa palagay ko may ilan pang natitira. Mainam. Napakagaling. May iba pa ba kayong gusto? Pareho na rin ang iinumin ko. Ano ang iinumin nila sa meeting? May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang amo. Ano ang iinumin nila sa meeting? Magkakaroon tayo ng meeting kasama si Michael mula sa opisina natin sa New York ngayong hapon. Alam mo ba kung may natitira pa tayong mga inumin? Mayroon tayong kape. Hmm, hindi umiinom si Michael ng kape. Mayroon pa ba tayong bottled water? Oo, sa palagay ko may ilan pang natitira. Mainam. Napakagaling. May iba pa ba kayong gusto? Pareho na rin ang iinumin ko. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang mag-asawa na tumitingin sa ilang mga floor plan. Anong apartment ang kanilang pupuntahan para tignan? Kung ito kaya, mayroon itong maganda at malawak na sala. Hmm, gusto ko ng malawak na sala, pero gusto ko rin ng espasyo para sa parking. Tignan natin. Kung ito kayang isa, Oo, maganda yan. Puntahan ba natin to para tignan? teka lang, hindi ba masyadong maliit ang aparador? Magandang punto. Mukhang walang perpekto. Teka, ito kayang isa? Nandito ang lahat ng ating kailangan, hindi ba? At may kalakihan din ang aparador. Puntahan natin ito, tignan. Okay, Anong apartment ang kanilang pupuntahan para tignan? May isang mag-asawa na tumitingin sa ilang mga floor plan. Anong apartment ang kanilang pupuntahan para tignan? Kung ito kaya, mayroon itong maganda at malawak na sala. hmm. Gusto ko ng malawak na sala, pero gusto ko rin ng espasyo para sa parking. Tignan natin. Kung ito kayang isa, Oo, maganda yan. Puntahan ba natin to para tignan? teka lang, hindi ba masyadong maliit ang aparador? Magandang punto. Mukhang walang perpekto. Teka, ito kayang isa? Nandito ang lahat ng ating kailangan, hindi ba? At may kalakihan din ang aparador. Puntahan natin ito, tignan. Okay, May isang lalaking gumagawa ng reserbasyon sa isang hotel. Saang kwarto siya mananatili? Seaside Hotel, ano pong maipaglilingkod ko? hi. Gusto ko sanang manatili ng isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Okay, sige po. Isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Ilang tao po? 2, Ano po ang gusto niyo, sir? Smoking o non-smoking room? non-smoking. Ang natatanging non-smoking room po na mayroon ng araw na iyon ay may mountain view. Ayos lang po ba yon? Gusto ko sana ng may seaside view. Pasensya na po. Pero ang mayroon kaming may seaside view ng araw na yon ay smoking room lamang. Meron bang non-smoking room na may seaside view sa ika-23 ng Setyembre? Mayroon po. Okay, sa ika-23 ng Setyembre kung ganon.
Saang kwarto siya mananatili? May isang lalaking gumagawa ng reserbasyon sa isang hotel. Saang kwarto siya mananatili? Seaside Hotel, ano pong maipaglilingkod ko? Hi, gusto ko sanang manatili ng isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Okay, sige po. Isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Ilang tao po? 2, Ano po ang gusto niyo, sir? Smoking o non-smoking room? non-smoking. Ang natatanging non-smoking room po na mayroon ng araw na iyon ay may mountain view. Ayos lang po ba yun? Gusto ko sana ng may seaside view. Pasensya na po. Pero ang mayroon kaming may seaside view ng araw na yon ay smoking room lamang. Ah, meron bang non-smoking room na may seaside view sa ika-23 ng Setyembre? Mayroon po. Okay, sa ika-23 ng Setyembre kung ganon. May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang hairstylist. Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok? Hi, ano pong maitutulong ko? Hi, mayroon akong reserbasyon ng 3:00 para kay Richie. Opo, Miss Richie. Dito po ang daan. Ano pong maipaglilingkod ko ngayong araw na ito? Gusto ko sanang baguhin ng kaunti ang aking hairstyle. Okay, anong haba po ang gusto ninyo? Mga hanggang balikat, Ayos po. At ang inyong bangs? hindi ko babaguhin ang bangs. Diretso o hati sa gilid? Medyo sa gilid. Aling gilid po? Siguro medyo sa kaliwa mula sa gitna. Nakuha ko po. Umpisahan natin sa shampoo. Dito po ang daan. Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok? May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang hairstylist. Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok? Hi, ano pong maitutulong ko? Hi, mayroon akong reserbasyon ng 3:00 para kay Richie. Opo, Miss Richie. Dito po ang daan. Ano pong maipaglilingkod ko ngayong araw na ito? Gusto ko sanang baguhin ng kaunti ang aking hairstyle. Okay, anong haba po ang gusto ninyo? Mga hanggang balikat, Ayos po. At ang inyong bangs? hindi ko babaguhin ang bangs. Diretso o hati sa gilid? Medyo sa gilid. Aling gilid po? Siguro medyo sa kaliwa mula sa gitna. Nakuha ko po. Umpisahan natin sa shampoo. Dito po ang daan. May isang lalaki at babaeng mag-aaral na tumitingin sa mga anunsyo ng trabaho. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? Anong tingin mo sa trabahong ito? Ang bayad kada oras ay medyo mataas. Sige, mukhang mainam ang bayad. Pero kaya mo ba talaga mag-deliver ng dyaryo? Oo naman, magaling ako magbisikleta. Pero inaalala kong paggising ng maaga. Ito kayang isa. Hindi mataas ang bayad, pero maari kang magtrabaho ng 2 o 3 araw sa isang linggo at mag-umpisang magtrabaho sa gabi. Ito. Kahera sa supermarket ha. Sabagay, mainam magtrabaho matapos ang klase. Mukhang mainam rin itong sa coffee shop. Oo nga, gusto ko yung lugar na yan. At nasa daan yan papunta ng eskwelahan. Hindi na masama, di ba? Saan kaya ako dapat mag-apply? Sa pagitan ng ano? Coffee shop at ang pag-deliver ng dyaryo? Oo, maganda ang bayad sa pag-deliver ng dyaryo. Okay, nakapag-desisyon na ako. Siguro pipilitin ko na lang bumangon ng maaga. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? May isang lalaki at babaeng mag-aaral na tumitingin sa mga anunsyo ng trabaho. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? Anong tingin mo sa trabahong ito? Ang bayad kada oras ay medyo mataas. Sige, mukhang mainam ang bayad. Pero kaya mo ba talaga mag-deliver ng dyaryo? Oo naman, magaling ako magbisikleta. Pero inaalala kong paggising ng maaga. Ito kayang isa. Hindi mataas ang bayad, pero maari kang magtrabaho ng 2 o 3 araw sa isang linggo
at mag-umpisang magtrabaho sa gabi. Ito. Kahera sa supermarket ha. Sabagay, mainam magtrabaho matapos ang klase. Mukhang mainam rin itong sa coffee shop. Oo nga. Gusto ko yung lugar na yan. At nasa daan yan papunta ng eskwelahan. Hindi na masama, di ba? Hmm, saan kaya ako dapat mag-apply? Sa pagitan ng coffee shop at ang pag-deliver ng dyaryo? Oo, maganda ang bayad sa pag-deliver ng dyaryo. Okay, nakapag-desisyon na ako. Siguro pipilitin ko na lang bumangon ng maaga. May isang babae na nagsusukat ng damit at nakikipag-usap sa isang salesman. Aling damit ang bibilhin niya? Bagay po sa inyo. At sakto ang sukat. Oo, sukat nga. Pero karaniwan akong nagsusuot ng mga plain na kulay. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng pattern. Sa tingin ko po bagay sa inyo. Talaga? Pero kakailanganin ko ng lakas ng loob para maisuot ito. Ito po kayang damit na ito. Mas simple po ang disenyo kaya hindi ganon kagarbo ang dating. Tama ka. Sige, susukatin ko yan. Sige po. Ano po sa tingin ninyo, ma'am? Mas bagay ito sa akin kaysa yung kanina. Mayroon ba kayong bersyon nito na may mahabang manggas na pareho ang disenyo? Mayroon po. Salamat. Sige, bibilhin ko yon. Aling damit ang bibilhin niya? May isang babae na nagsusukat ng damit at nakikipag-usap sa isang salesman. Aling damit ang bibilhin niya? Bagay po sa inyo. At sakto ang sukat. Oo, sukat nga. Pero karaniwan akong nagsusuot ng mga plain na kulay. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng pattern. Sa tingin ko po bagay sa inyo. Talaga? Pero kakailanganin ko ng lakas ng loob para maisuot ito. Ito po kayang damit na ito. Mas simple po ang disenyo kaya hindi ganon kagarbo ang dating. Tama ka. Sige, susukatin ko yan. Sige po. Ano po sa tingin ninyo, ma'am? Mas bagay ito sa akin kaysa yung kanina. Mayroon ba kayong bersyon nito na may mahabang manggas na pareho ang disenyo? Mayroon po. Salamat. Sige, bibilhin ko yon. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. May isang presidente ng kumpanya na nakikipag-usap sa kanyang sekretarya sa telepono. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? Hi, pwede ba akong humingi ng pabor? May dokumento sa ibabaw ng aking mesa na gusto kong ipadala mo sa sales department. Sigurado po. Anong dokumento iyon? Sa pagkakatanda ko, yung nasa asul na sobre. Asul na sobre... dalawa po itong asul na sobre na nasa mesa nyo. Oo nga. May pulang selyo sa itaas ng kanan na bahagi ng sobre. Yung may berdeng selyo ay ang dokumentong pinamimigay natin sa recruiting orientation. Yung may pulang selyo. Okay, nakuha ko po. Mainam. Pakidala yan sa sales department ng alauna ng hapon at pakisiguradong maibibigay yan sa manager ng direkta. Kilala mo siya, di ba? Opo, nakita at nakausap ko na po siya ng makailang beses na. Magaling. At maaari mo bang ipadala yung isang sobre sa HR department? Opo, sir. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? May isang presidente ng kumpanya na nakikipag-usap sa kanyang sekretarya sa telepono. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? Hi, pwede ba akong humingi ng pabor? May dokumento sa ibabaw ng aking mesa na gusto kong ipadala mo sa sales department. Sigurado po. Anong dokumento iyon? Sa pagkakatanda ko, yung nasa asul na sobre. Asul na sobre... dalawa po itong asul na sobre na nasa mesa nyo. Oo nga. May pulang selyo sa itaas ng kanan na bahagi ng sobre. Yung may berdeng selyo ay ang dokumentong pinamimigay natin sa recruiting orientation. Yung may pulang selyo. Okay, nakuha ko po. Mainam. Pakidala yan sa sales department ng alauna ng hapon at pakisiguradong maibibigay yan sa manager ng direkta. Kilala mo siya, di ba? Opo,
Nakita at nakausap ko na po siya ng makailang beses na. Magaling. At maaari mo bang ipadala yung isang sobre sa HR department? Opo, sir. May isang babae na tumatawag sa isang restaurant sa telepono. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? Hello, ano pong maitutulong ko? Nagtanghalian ako dyan kanina. At sa tingin ko, naiwan ko ang aking scarf. Naiwan po ninyo ang inyong scarf sa mesa? Naaalala niyo po ba kung saan kayo nakaupo? Hahanapin ko po. Nasa bandang likod ng restaurant ako nakaupo. Nasa smoking area o non-smoking area po ba kayo? Sa non-smoking area. Sa counter po ba kayo pumwesto o sa mesa? Nasa mesa ako para sa 4 na tao. Sige po, titignan ko. Mangyari pong maghintay kayo ng sandali. Salamat ng marami. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? May isang babae na tumatawag sa isang restaurant sa telepono. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? Hello, ano pong maitutulong ko? Nagtanghalian ako dyan kanina. At sa tingin ko, naiwan ko ang aking scarf. Naiwan po ninyo ang inyong scarf sa mesa? Naaalala niyo po ba kung saan kayo nakaupo? Hahanapin ko po. Nasa bandang likod ng restaurant ako nakaupo. Nasa smoking area o non-smoking area po ba kayo? Sa non-smoking area. Sa counter po ba kayo pumwesto o sa mesa? Nasa mesa ako para sa 4 na tao. Sige po, titignan ko. Mangyari pong maghintay kayo ng sandali. Salamat ng marami. May isang lalaking naghahanap ng apartment. Aling apartment ang kanyang pipiliin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng apartment sa lugar na ito. Maari mo ba akong pakitaan ng ilang floor plan? Sigurado ho yan. Para ho ba sa isang tao? Hindi, kasama ko ang aking asawa. Gusto ko ng sala, silid tulugan at isang kwarto para sa study. Okay. Heto po kaya. May 2 kwarto at sala. Ngunit baka may pagkamaingay dahil matatagpuan ito malapit sa isang malaking kalsada. Ganoon pala. Karaniwan ako nagtatrabaho sa bahay kaya kailangan ko sana ng tahimik na lugar. At mas gusto ko sana kung yung parisukat ang hugis ng sala. Kung heto po kaya, medyo may kalayuan mula sa istasyon. Ngunit ito ay nasa isang tahimik na residential area. May 2 kwarto at sala, ngunit medyo makipot ang isa sa mga kwarto. Wala naman kaming masyadong kagamitan. Kaya siguro sapat na ito para sa amin. May maipapakita pa kami sa inyong isa pang apartment na may 2 malawak na kwarto, ngunit mas malayo na ito sa istasyon. Hindi, salamat na lang. Gusto kong makita yung ikalawang nabanggit mo sa akin. Aling apartment ang kanyang pipiliin? May isang lalaking naghahanap ng apartment. Aling apartment ang kanyang pipiliin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng apartment sa lugar na ito. Maari mo ba akong pakitaan ng ilang floor plan? Sigurado ho yan. Para ho ba sa isang tao? Hindi, kasama ko ang aking asawa. Gusto ko ng sala, silid tulugan at isang kwarto para sa study. Okay. Heto po kaya. May 2 kwarto at sala. Ngunit baka may pagkamaingay dahil matatagpuan ito malapit sa isang malaking kalsada. Ganoon pala. Karaniwan ako nagtatrabaho sa bahay kaya kailangan ko sana ng tahimik na lugar. At mas gusto ko sana kung yung parisukat ang hugis ng sala. Kung heto po kaya, medyo may kalayuan mula sa istasyon. Ngunit ito ay nasa isang tahimik na residential area. May 2 kwarto at sala, ngunit medyo makipot ang isa sa mga kwarto. Wala naman kaming masyadong kagamitan. Kaya siguro sapat na ito para sa amin. May maipapakita pa kami sa inyong isa pang apartment na may 2 malawak na kwarto, ngunit mas malayo na ito sa istasyon. Hindi, salamat na lang. Gusto kong makita yung ikalawang nabanggit mo sa akin. May isang lalaking nag-uulat tungkol sa benta ng kanyang kumpanya sa isang meeting. Aling 2 chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon? Pakitignan ng handout. Ang chart sa kaliwa ay nagpapakita ng benta ng kumpanya sa loob ng 3 taon at ang forecast para sa kasalukuyang taon. Ang chart sa kanan naman ay nagpapakita ng breakdown ng buwan ng benta hanggang Oktubre ngayong taon.
Ngayon, pakitignan ang chart sa kaliwa. Pinapakita nito ang patuloy na pagtaas ng benta sa loob ng nakaraang 3 taon. At kung patuloy nating patataasin ang benta, ang kabuuang benta para sa taong ito ay magpapakita ng dagdag na pagtaas kaysa sa benta ng nakaraang taon. Sunod, pakitignan ang chart sa kanan. Pinapakita nito na ang mga kampanyang isinagawa natin noong Abril at Agosto ay naging epektibo. Sang-ayon ako. Ngunit bumaba ang benta noong Mayo at Setyembre matapos ang mga kampanya. Oo, pero hindi maiiwasan ang ganitong pagsikat. Inaasahan ko na magpapakita ng lamang ang kabuoang benta para sa taong ito kumpara sa nakaraang taon kung patuloy nating mapapataas ang ating benta. Aling dalawang chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon? May isang lalaking nag-uulat tungkol sa benta ng kanyang kumpanya sa isang meeting. Aling dalawang chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon? Pakitignan ng handout. Ang chart sa kaliwa ay nagpapakita ng benta ng kumpanya sa loob ng 3 taon at ang forecast para sa kasalukuyang taon. Ang chart sa kanan naman ay nagpapakita ng breakdown ng buwan ng benta hanggang Oktubre ngayong taon. Ngayon, pakitignan ang chart sa kaliwa. Pinapakita nito ang patuloy na pagtaas ng benta sa loob ng nakaraang 3 taon. At kung patuloy nating patataasin ang benta, ang kabuuang benta para sa taong ito ay magpapakita ng dagdag na pagtaas kaysa sa benta ng nakaraang taon. Sunod, pakitignan ang chart sa kanan. Pinapakita nito na ang mga kampanyang isinagawa natin noong Abril at Agosto ay naging epektibo. Sang-ayon ako. Ngunit bumaba ang benta noong Mayo at Setyembre matapos ang mga kampanya. Oo, pero hindi maiiwasan ang ganitong pagsikat. Inaasahan ko na magpapakita ng lamang ang kabuoang benta para sa taong ito kumpara sa nakaraang taon kung patuloy nating mapapataas ang ating benta. May isang lalaki na nagbabalak sumali sa isang sports club at kasalukuyang kumukuha ng impormasyon. Anong subscription ang kanyang pipiliin? Mag-umpisa tayo sa iba't ibang klaseng subscription ayon sa nakasulat dito sa brochure. Maaring gamitin ng mga regular na miyembro ang gym at pool sa kahit anong oras ng kahit anong araw. Pero nag-aalok din kami ng pang-umagang subscription kung saan pwedeng magamit lang ang mga pasilidad ng umaga at mayroon ding panggabing subscription para naman sa mga taong gusto lang pumunta ng gabi. Anong mga oras para sa pang-umagang subscription? Maaaring gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Para naman sa mga panggabing miyembro, maaari nila itong gamitin mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Naintindihan ko. Ibig sabihin, maaaring dumaan at gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad bago sila dumiretso sa trabaho. Yun nga mismo, ang pang-umagang subscription ay popular sa mga taong may trabaho mula alas 9 hanggang alas 5. Nag-aalok din kami ng subscription para lang sa gym o para lang sa pool kung isa lang sa mga iyon ang gusto mong gamitin. Gusto kong gamitin ang parehong gym at pool. Sa palagay ko, gagamitin ko ang gym sa umaga bago dumiretso sa trabaho mula Lunes hanggang Biyernes at gagamitin ko ang pool tuwing Sabado at Linggo. Mayroon ba kayong subscription na para sa umaga lamang mula Lunes hanggang Biyernes at para sa buong araw ng Sabado at Linggo? Pasensya na pero hindi kami nag-aalok ng ganong klaseng subscription, sir. Okay. Sa tingin ko naman, hindi ko kayang bumangon ng ganoong kaaga tuwing Sabado at Linggo kaya itong pipiliin kong subscription. Anong subscription ang kanyang pipiliin? May isang lalaki na nagbabalak sumali sa isang sports club at kasalukuyang kumukuha ng impormasyon. Anong subscription ang kanyang pipiliin? Mag-umpisa tayo sa iba't ibang klaseng subscription ayon sa nakasulat dito sa brochure. Maaring gamitin ng mga regular na miyembro ang gym at pool sa kahit anong oras ng kahit anong araw. Pero nag-aalok din kami ng pang-umagang subscription kung saan pwedeng magamit lang ang mga pasilidad ng umaga at mayroon ding panggabing subscription para naman sa mga taong gusto lang pumunta ng gabi. Anong mga oras para sa pang-umagang subscription? Maaaring gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Para naman sa mga panggabing miyembro, maaari nila itong gamitin mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Naintindihan ko.
Ibig sabihin, maaaring dumaan at gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad bago sila dumiretso sa trabaho. Yun nga mismo. Ang pang-umagang subscription ay popular sa mga taong may trabaho mula alas 9 hanggang alas 5. Nag-aalok din kami ng subscription para lang sa gym o para lang sa pool kung isa lang sa mga iyon ang gusto mong gamitin. Gusto kong gamitin ang parehong gym at pool. Sa palagay ko, gagamitin ko ang gym sa umaga bago dumiretso sa trabaho mula Lunes hanggang Biyernes at gagamitin ko ang pool tuwing Sabado at Linggo. Mayroon ba kayong subscription na para sa umaga lamang mula Lunes hanggang Biyernes at para sa buong araw ng Sabado at Linggo? Pasensya na pero hindi kami nag-aalok ng ganong klaseng subscription, sir. Okay. Sa tingin ko naman, hindi ko kayang bumangon ng ganoong kaaga tuwing Sabado at Linggo kaya itong pipiliin kong subscription. May isang babaeng nakikipag-usap sa isang lalaki mula sa isang outsource na imprentahan tungkol sa brochure para sa isang bagong produkto. Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure? Napagdesisyonan namin na ilunsad ang bagong produkto sa ika-15 ng Oktubre at gusto namin ialok sa iyo ang kontrata para sa paggawa ng brochure. Maraming salamat. Kinagagalak naming matulungan kayo sa proyektong ito. Maaari niyo ba kaming bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa schedule? Kailangan dapat nakahanda ng lahat? Kung isasaalang-alang natin ang panahon para sa pag-iimprenta, gusto sana namin na umpisahan ng pag-imprenta ng brochure ng Setyembre. Kakayanin niyo bang mapadalhan kami ng unang draft ng disenyo sa bandang kalagitnaan ng Agosto? Ganito, gusto sana namin kayong padalhan ng 3 opsyon ng disenyo para sa unang draft at papiliin kayo ng isa sa nababagay sa inyong konsepto. Matapos, gagawin namin ang pinal na disenyo base sa napili ninyo. Kaya napakalaking tulong kung mabibigyan nyo kami ng 2 linggo para makapaghanda para sa hakbang na ito. Okay. Siguro sapat na ang isang buwan para makapili kami ng isa sa mga disenyong gagawin ninyo at makapagdesisyon. O sige, aasahan namin kayo. Kayo ay nasa mabuting mga kamay. Ang grupo namin ang pinakamagaling. Maraming salamat. Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure? May isang babaeng nakikipag-usap sa isang lalaki mula sa isang outsource na imprentahan tungkol sa brochure para sa isang bagong produkto. Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure? Napagdesisyonan namin na ilunsad ang bagong produkto sa ika-15 ng Oktubre at gusto namin ialok sa iyo ang kontrata para sa paggawa ng brochure. Maraming salamat. Kinagagalak naming matulungan kayo sa proyektong ito. Maaari niyo ba kaming bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa schedule? Kailangan dapat nakahanda ng lahat? Kung isasaalang-alang natin ang panahon para sa pag-iimprenta, gusto sana namin na umpisahan ng pag-imprenta ng brochure ng Setyembre. Kakayanin niyo bang mapadalhan kami ng unang draft ng disenyo sa bandang kalagitnaan ng Agosto? Ganito, gusto sana namin kayong padalhan ng 3 opsyon ng disenyo para sa unang draft at papiliin kayo ng isa sa nababagay sa inyong konsepto. Matapos, gagawin namin ang pinal na disenyo base sa napili ninyo. Kaya napakalaking tulong kung mabibigyan nyo kami ng 2 linggo para makapaghanda para sa hakbang na ito. Okay. Siguro sapat na ang isang buwan para makapili kami ng isa sa mga disenyong gagawin ninyo at makapagdesisyon. O sige, aasahan namin kayo. Kayo ay nasa mabuting mga kamay. Ang grupo namin ang pinakamagaling. Maraming salamat. May isang babaeng tumatawag sa telepono para magpareserba ng mga tiket para sa isang dula. Aling 2 upuan ang kanyang nakuha? Hello, ito ang Blackfriars Playhouse. Anong maipaglilingkod ko? Gusto ko sanang bumili ng 2 tiket para sa King Lear ng alas 5:30 ngayong gabi. Mayroon pa bang upuang natitira? Mayroon pang ilang upuan na natitira. Pero pasensya na at wala na kaming upuan na magkatabi. Kung ayos lang sa inyo, mabibigyan ko kayo ng 2 magkahiwalay na silya. Okay, ayos lang sa amin. Mayroon ba kayong mga particular na pangangailangan? Mayroon ba kayong mga upuan sa pasilyo? Oo, mayroon kaming upuan sa pasilyo sa kaliwa ng gitnang seksyon. At sa kanan noon, pagitan ng 3 upuan, may isa pa kaming libreng upuan. Sa gilid? Okay, sige. Pakireserba ang upuang yun. Agad din.
Yung isa pa, May iba pa ba kayong upuan na malapit sa gitna? ang mga natitirang upuan na lang sa gitnang seksyon ay ang mga nasa una hanggang ikatlong hilera. Hindi ako sabik na matalsikan ng mga laway ng mga aktor kaya... Medyo may kalilitan ang kwartong ito, kaya sa palagay ko, masisiyahan pa rin kayo kahit na nasa dulo kayo ng hilera sa gilid. Talaga? Kung ganon, sige. Kukunin ko na ang upuan na nabanggit mo na nasa kaliwang banda. Aling dalawang upuan ang kanyang nakuha? May isang babaeng tumatawag sa telepono para magpareserba ng mga tiket para sa isang dula. Aling dalawang upuan ang kanyang nakuha? Hello, ito ang Blackfriars Playhouse. Anong maipaglilingkod ko? Gusto ko sanang bumili ng 2 tiket para sa King Lear ng alas 5:30 ngayong gabi. Mayroon pa bang upuang natitira? Mayroon pang ilang upuan na natitira, pero pasensya na at wala na kaming upuan na magkatabi. Kung ayos lang sa inyo, mabibigyan ko kayo ng dalawang magkahiwalay na silya. Okay, ayos lang sa amin. Mayroon ba kayong mga particular na pangangailangan? Mayroon ba kayong mga upuan sa pasilyo? Oo, mayroon kaming upuan sa pasilyo sa kaliwa ng gitnang seksyon. At sa kanan noon, pagitan ng tatlong upuan, may isa pa kaming libreng upuan. Sa gilid? Okay, sige. Pakireserba ang upuang yun. Agad din. Yung isa pa, May iba pa ba kayong upuan na malapit sa gitna? ang mga natitirang upuan na lang sa gitnang seksyon ay ang mga nasa una hanggang ikatlong hilera. Hindi ako sabik na matalsikan ng mga laway ng mga aktor kaya... Medyo may kalilitan ang kwartong ito, kaya sa palagay ko, masisiyahan pa rin kayo kahit na nasa dulo kayo ng hilera sa gilid. Talaga? Kung ganon, sige. Kukunin ko na ang upuan na nabanggit mo na nasa kaliwang banda. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga paghahanda para sa isang presentasyon na gagawin nila bukas sa kanilang opisina. Ano ang iche-check ng babae pagkatapos ng kanilang pag-uusap? Okay, sa palagay ko, halos tapos na natin ang paghahanda para sa presentasyon bukas. Kaunting mga bagay na lang. Ang meeting ay mag-uumpisa ng eksaktong alas 9, kaya maaari mo bang i-check ulit ang kwarto para sa meeting ngayon? Oo, na-check ko na ang kwarto. Okay, mainam. Sinigurado mo bang gumagana ng maayos ang projector? Bala kong i-check ang projector bukas ng umaga pagdala ko ng laptop ko. Hindi. Dapat natin yung ma-check ngayon. Wala tayong panahon para ayusin yung bukas ng umaga kung may problema. Kaya dapat natin siguraduhin na gumagana ng maayos ang projector ngayong araw na to. Yun ang pinakamahalagang bagay. Okay? Gagawin ko yun. At nakapagpagawa ka na ba ng kopya ng mga handout? Si Miss Tanaka ang gumagawa nun ngayon. Tignan natin. Ano pa ba? Ah, na-check mo ba ang whiteboard? Oo, na-check ko. Minsan walang sapat na tinta ang mga pen. Na-check mo ba sila? Hindi pa, pero gagawin ko yan maya-maya. Oo. Pakisiguradong magagawa mo yan ngayong araw na to. Ano ang iche-check ng babae pagkatapos ng kanilang pag-uusap? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga paghahanda para sa isang presentasyon na gagawin nila bukas sa kanilang opisina. Ano ang iche-check ng babae pagkatapos ng kanilang pag-uusap? Okay. Sa palagay ko, halos tapos na natin ang paghahanda para sa presentasyon bukas. Kaunting mga bagay na lang. Ang meeting ay mag-uumpisa ng eksaktong alas 9, kaya maaari mo bang i-check ulit ang kwarto para sa meeting ngayon? Oo, na-check ko na ang kwarto. Okay, mainam. Sinigurado mo bang gumagana ng maayos ang projector? Bala kong i-check ang projector bukas ng umaga pagdala ko ng laptop ko. Hindi. Dapat natin yung ma-check ngayon. Wala tayong panahon para ayusin yung bukas ng umaga kung may problema. Kaya dapat natin siguraduhin na gumagana ng maayos ang projector ngayong araw na to. Yun ang pinakamahalagang bagay. Okay? Gagawin ko yun. At nakapagpagawa ka na ba ng kopya ng mga handout? Si Miss Tanaka ang gumagawa nun ngayon. Tignan natin. Ano pa ba? Na-check mo ba ang whiteboard? Oo, na-check ko. Minsan walang sapat na tinta ang mga pen. Na-check mo ba sila? Hindi pa, pero gagawin ko yan maya-maya. Oo. Pakisiguradong magagawa mo yan ngayong araw na to.
May isang lalaki at babae na namimili ng hotel. Aling hotel ang kanilang pipiliin? Kailangan natin magdesisyon tungkol sa ating hotel para sa biyahe natin sa susunod na buwan. Okay, i-check natin sa internet. Malapit ang Ocean Hotel sa Dalampasigan. $120 daw kada gabi kada tao. At may kasama ng buffet breakfast. Yung Pine Hotel kaya, $80 kada gabi. Ayokong magsayang ng masyadong malaking pera para sa accommodation. Pero ang Pine Hotel ay malayo mula sa Dalampasigan at mula sa downtown. At sabi rito, kailangan raw magbayad para sa wifi. Ito kayang Sunrise Hotel. Sa karaniwan, ang singil nila ay $140 kada gabi. Pero ngayong may promosyon sila, $70 na lang kada gabi. Nasa gitna ito ng Dalampasigan at ng downtown. At saka, mayroon din itong free wifi. Mukhang maganda. Teka. Sabi dito na para sa susunod na linggo na daw ang promosyon. Hindi ko yun nakita. Paano kaya kung itong Royal Hotel? Nasa gitna ng downtown at $100 kada gabi. Hindi ganoon kaganda ang kwarto pero walang bayad ang wifi. Okay, ipareserba na natin yan. Puno na. Naku, kung ganoon, sa palagay ko pinakamainam ang una nating nakita. Puno na kaya? Hindi pa. Buti na lang. Aling hotel ang kanilang pipiliin? May isang lalaki at babae na namimili ng hotel. Aling hotel ang kanilang pipiliin? Kailangan natin magdesisyon tungkol sa ating hotel para sa biyahe natin sa susunod na buwan. Okay, i-check natin sa internet. Malapit ang Ocean Hotel sa Dalampasigan. $120 daw kada gabi kada tao. At may kasama ng buffet breakfast. Yung Pine Hotel kaya, $80 kada gabi. Ayokong magsayang ng masyadong malaking pera para sa accommodation. Pero ang Pine Hotel ay malayo mula sa Dalampasigan at mula sa downtown. At sabi rito, kailangan raw magbayad para sa wifi. Ito kayang Sunrise Hotel. Sa karaniwan, ang singil nila ay $140 kada gabi. Pero ngayong may promosyon sila, $70 na lang kada gabi. Nasa gitna ito ng Dalampasigan at ng downtown. At saka, mayroon din itong free wifi. Mukhang maganda. Teka. Sabi dito na para sa susunod na linggo na daw ang promosyon. Hindi ko yun nakita. Paano kaya kung itong Royal Hotel? Nasa gitna ng downtown at $100 kada gabi. Hindi ganoon kaganda ang kwarto pero walang bayad ang wifi. Okay, ipareserba na natin yan. Puno na. Naku, kung ganoon, sa palagay ko pinakamainam ang una nating nakita. Puno na kaya? Hindi pa. Buti na lang. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Filipino ebook before it's gone.